lulutuin natin. Tinolang isda, lalagyan natin ng papaya, dahon ng malunggay o dahon ng kulitis. Pampaganda to, pampatalino pa, at kung gusto nyong bumata. So itong lulutuin natin, bagay ito sa mga bata at bagay din sa mga seniors. Umpisahan na natin. So mag-prepare po tayo dito ng 2 butil ng bawang, ginayat, 1 sibuyas, kapirasong luya. Ito pong sili, pang ano lang yan, pang decoration, pamintang buo, patis o asin, depende kung anong gusto nyo, at kaunting mantika. So magsisimula na tayo. Dapat talaga asohos ang gagamitin ko, pero dahil wala, banak ang nakita ko. So tignan natin, no, ang ganda nung taba. So ibig sabihin marami tong omega-3 fatty acid. So any isda sa palengke, pwedeng banak, pwedeng dalag, kung ano man po, pwedeng karpa, pwedeng tilapia, kung ano man ang gusto nyo. At syempre, ipapaalam ko sa inyo bakit napakahalaga ng papaya at saka dahon ng malunggay o kaya yung pinakita natin dahon ng kulitis. Pinainit na natin yung mantika, so umpisahan na natin yung paggigisa. Yan. Una yung ating sibuyas para hindi masunog agad ang ating bawang. Kasi pag nasunog yung bawang, medyo mapait. Saka ayaw natin ng sunog na bawang kasi nawawala yung allyl sulfides niya. Actually, yung bawang at sibuyas, pareho yung may allyl sulfides. Tapos, isabay na rin natin yung ating ginayat na luya. Ang luya, syempre, lahat ng tinola, lahat ng sabaw gusto natin, lalagyan natin ng luya. At sabay na rin natin yung ating bawang ngayon. Okay? So, pag nasangkot siya na natin, itong ating ng mga bawang, so maaamoy nyo, aromatics to, may allyl sulfide to, mga anti-inflammatories, ilalagay na natin yung ating papaya. At medyo ilalakas ko na rin yung aking apoy. Okay? So, eto na yung ating papaya. Alam nyo, napakaganda ng papaya kasi 157% ng pangangailangan nyo sa maghapon ng vitamin C, makukuha nyo. So, 157% ng RDI o pangangailangan natin ng vitamin C ay nasa papaya. Bukod pa yan sa vitamin A niya. Okay? Ito, meron tayong hilaw na papaya. Ba't napakaganda itong papaya? May folate, may vitamin B9 ng folate, B1, B3, B5. Okay? Tapos, pwede na nating timplahan ng ating patis. Pwede pong patis, asin, kung ano man ang gusto nyong panimpla. Pero syempre, mas mabango pag patis. At pwede nating lagyan ng konting tubig. Okay, para hindi naman po masunog. Yan, habang ginigisa natin. Para lumambot yung ating papaya. At hindi masunog yung ating sabaw. So, palambutin lang ho natin ng konti yung ating papaya at ilalagay na natin yung napili nating isda. Tapos, ang maganda dito sa papaya, di ba sabi ko, vitamin C, A, B9, B1, B3, B5, potassium, calcium, magnesium, vitamin K. Meron pa tong antioxidants, lycopene, tsaka beta-carotene. So, nababawasan yung pagtanda ng selula natin. Bagay sa pre-diabetic, sa may mild hypothyroid. So, gusto natin to sa thyroid natin, kasama ng isda. Sa mga pre-diabetic at sa may sakit sa atay, sa may Alzheimer's. Nakita nila sa pag-aaral, maganda yung papaya. Anti-cancer po to. Ang papaya, nagpapababa ng risk ng breast cancer at saka yung cancer sa sikmura. At saka, ang maganda pa dito, dun sa mga may cancer na, bumabagal yung paglala ng kanilang cancer dahil dun sa lycopene. Tapos, ang papaya po may papain. So, sabihin, mas madali siyang tunawin, palambutin. So, bagay dun sa mga may constipation, may irritable bowel syndrome, yung medyo bloated, yung laging mahangin at malaki ang tiyan, bagay din ho ito. So, pwede nyo rin itong takpan kung ayaw nyong pinapakita ko lang kasi, kaya hindi ko pa tinatakpan. Tapos,
pampaganda po ito. Yung sinasabi ko, kung gusto nyo gumanda, kumain ng papaya kasi may vitamin C, tsaka lycopene. So, laban sa pagkulubot or wrinkles, saging, tsaka yung vitamin C para mas gumawa kayo ng collagen. At maganda to sa mata, may lutein, vitamin A, beta-carotene. Maganda sa puso, may potassium, magnesium, fiber, at nagpapababa ng risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Ngayon, eto, ang isda. Ang isda po, 20% ng source ng protina pwede nating makuha dito sa ating isda. So, banak po yung marami ngayon. So, yan. So, ang maganda dito kasi, bukod sa protina, para sa lumalaking bata, sa mga seniors na lumiliit ang muscle, aba, kailangan nyo ito kasi malambot ito eh. Tapos, nakita nyo yung taba dun sa ating isda. Kaya ko ito pinili, yung mapuputing yon, yun po ang omega-3 fatty acid. Para lumaki yung mga bata, yung mga seniors naman, hindi magkaroon ng sakit sa puso, magka-energy, tapos bumaba ang kolesterol, mas gumanda yung sirkulasyon. Ayan, no, kitang-kita nyo, ang taba nga naman. Kaya nga binigay ito ng aking suking tindero dun sa palengke. Actually, ang ganda-ganda nito nung hindi pa siya nahihiwa. Tapos, ang maganda pa dito, pag umiinom ho kayo ng mga bitamina, ang tip ko, sabayan nyo ng pagkain ng isda. Yan, so dadagdagan ko na ng tubig at papakuluin na natin. Yan. So, depende kung gaano karami ang gusto nyong tubig. Pwede nyong takpan, pero yan. So, nakita niyo po yung taba na yun. So, pag umiinom kayo ng vitamins, maganda po kumain kayo ng isda. Kasi may mga water-soluble vitamins, yung vitamin A, D, E, K. So, kailangan nyo ng konting taba. So, ang gusto natin, kuhanin natin sa isda. Imbis na sa mga karne. Tapos, mayaman po to sa vitamin B. So, kailangan ng inyong dugo, ng energy B1, B2, B3. May vitamin A din po. At dahil isda ito, mapagkukunan ng vitamin D. Meron din po itong konting vitamin C, phosphorus, calcium. Dahil seafood, may iodine, may iron, may selenium, may fluorine, at may zinc para sa inyong immunity. Alam nyo po, mura po ang isda sa probinsya. At dahil mura ang isda sa probinsya, mataas ho ito sa nutrisyon kumpara sa mga karne. So kung sa probinsya po, nakita ko sa mga vlogs, 50 pesos lang kada tumpok. Aba, may tulong na to sa mga bata para lumaki sila at hindi sila maging maliit o tinatawag na bansot at saka hindi sila ma-malnourish. Ibig sabihin, hindi kukulangin sa mga nutrisyon. Tapos, ang isda po, nakita nila, nakakababa ng risk ng pagkakaroon ng hika. Tapos, yung DHA, di ba, naririnig nyo yan, nilalagay ho ito yon sa mga mamahaling mga gatas. Kasi nagpapatalino ng bata yon. So, mga nanay, tamang pagkain ang ibigay natin sa ating mga anak, imbis na yung mga walang nutrisyon. Tapos, yung pagkain ng isda sa mga bata, sanayin na natin sila kasi nakita nila, mas positive yung behavior ng bata, yung pag-uugali, mas matalino, at saka naiiwasan yung allergy ha. So yung mga anak nyo na, bakit ba laging may allergy, may eczema, may allergic rhinitis, yung sipon ng sipon, bagay sa kanilang isda. Tapos pa, sa mga panawagan ko nga sana sa gobyerno, pangalagaan natin ang mga palaisdaan, dagat, ilog, kasi importante ito sa nutrisyon ng tao. So, mas hindi nagugutom yung tao, mas maiwasan yung hunger, tsaka yung paghihirap, poverty. So, yun lang po yung panawagan ko. Anyway, pag gaya nito, pumuti na yung ating isda. Yan, di ba? So, masarap yan. Oo, isabihin, luto na yung ating isda. So, timplahan nyo na lamang po ng konting buong paminta. Yan. Siyempre, tinola, gusto natin may paminta. So, depende kung gaano karaming paminta gusto nyo. Tapos, pinakahuli, pag in-off nyo na, ilalagay na natin yung berdeng dahon ng gulay na napili ko. Ano po meron nyo? Talbos ng kamote, malunggay. Ito po, maganda yung isama. So, tayo malunggay yung sinama natin.
Pwede din po yung dahon ng kulitis. Ito po, spinach. Ito po yung itsura ng kulitis. So, kung marami kayong tanim dyan sa inyong bahay, yan na po. Yan. So, para maganda, yan. At mamaya, kukunan na natin yan ng picture. Ilabas lang natin yung ating mga isda. At ilagay ito sa gitna. Okay. Maraming salamat po. Mas pakainin ng mga anak natin ng isda.